Sa kasalukuyang mga balita, bumagsak po ang presyo ni Bitcoin mula $99,000 papuntang $96,000. Marami pong eksperto ang nagsasabi na posibleng bumaba pa ito sa $90,000 o $85,000 kung tuluyan pong mabasag ang kasalukuyang price level nito. Kaya yan, ganyan pa man ang tanong ng karamihan ay ito ba ay simula ng malaking pagbagsak o pansamantalang pagtigil lamang ng bullish momentum. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ano nga ba ang sinasabi ng mga eksperto tungkol sa presyo ni Bitcoin? Ayon po sa crypto analyst na si Ali Charts, ang $96,000 ay mahalagang support level para kay Bitcoin. Kung mabasag po ito, ang mga susunod na levels na kailangan pong bantayan ay ang $90,000 at ang $85,000. Ginagamit po ng mga trader ang tinatawag na Fibonacci levels para maunawaan ang galaw ng market at ang kasalukuyang sitwasyon ay umaayon po dito. Sa madaling salita, kung magpapatuloy po ang pagbagsak, ito ay maaring natural na retracement bago po muling tumaas ang presyo. Dagdag pa rito ay sinabi ni Ginoong Robert Kiyosaki, isa po siyang kilalang taga-suporta ni Bitcoin, na si Bitcoin ay nilikha upang magbigay po ng oportunidad para sa lahat, kahit sa mga huling pumasok sa market. Ngunit binalaan po niya ang publiko na huwag pong maging sakim. Ngayon ay ano naman po ang ginagawa ng mga long-term holders? Sa datos mula sa Glassnode ay napansin na bumababa ang hawak ng mga long-term holders mula $14.23 billion patungong $13.31 billion sa loob ng 2 buwan. Yan, nangyari ito habang ang presyo ni Bitcoin ay umakyat po mula $58,000 patungong mahigit $100,000. Ang ibig sabihin nito ay marami sa mga matagal nang nag-i-invest kay Bitcoin ang nagbebenta na ng kanilang mga holdings upang kumuha ng gain or mag-take profit sa kasalukuyang mataas na presyo nito. Samantala ang mga short-term holders naman ang siyang bumibili at tumutulong upang mapanatili ang kasalukuyang presyo ni Bitcoin. Gayunpaman, ayon po sa Glassnode, hindi pa naaabot ng mga bagong investor ang level ng yaman na nakita noong mga nakaraang cycle peaks. Ibig sabihin ay posible pong may espasyo pa para sa karagdagang paglago. Ngayon ay may pag-asa ba bang tumaas ang presyo ni Bitcoin? Ayan. Sa kabila po ng correction ay nananatiling positibo ang pananaw ng maraming mga analyst. Ang AVIV ratio na sumusukat po sa unrealized profits ay nasa 1.81. Malayo sa level na nagpapahiwatig ng sobrang taas ng gain at saka karaniwang nagdudulot po ng pagbagsak. Ang Titan of Crypto ay si Titan of Crypto ay nagpahayag naman po na nananatiling bullish si Bitcoin dahil patuloy po nitong ginagawa ang mas mataas na highs at saka lows. Ayan, indikasyon po ito. Indikasyon po ito na malakas pa rin ang upward trend. Ang susunod po na target na tinitingnan ng mga eksperto ay ang presyong $113,000 na sumasang-ayon po sa 100% Fibonacci extension. Bukod dito ay nananatiling matatag ang demand mula sa mga institutional investors na siyang maaari pong maging pangunahing dahilan para umakyat ang presyo ni Bitcoin sa mas mataas na price levels. Ngayon ay ano po ang epekto ng institutional demand? Ang interes po ng mga malalaking institution kay Bitcoin ay nananatiling malakas. Sa katunayan, ang mga Bitcoin ETF ay umabot na po sa $37 billion na halaga ng assets ngayong December mula $24.23 billion noong November. Ayon po sa Bitfinex, ang patuloy po na institutional demand ay posibleng magdala ng presyo kay Bitcoin sa presyong $145,000 pagsapit po ng kalagitnaan ng taong 2025. Sa isang mas magandang kapaligiran or mas magandang environment ay maaari pa itong umabot sa presyong $200,000. Yan. Isa pang mahalagang point dito na binigyang diin ng mga eksperto ay ang posibilidad na maging strategic reserve asset si Bitcoin sa antas na pambansa. Yan.
Kapag nangyari po ito ay maaring umabot ang presyo ni Bitcoin sa presyong $1 million. Yan. Ngayon ay ano po ang kahulugan nito sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Yan, mahalaga po ang tamang timing at pagsusuri ng market. Ang kasalukuyang pagbagsak po ng presyo ay maaring maging oportunidad para bumili kung naniniwala po tayong magpatuloy ang pag-akyat ni Bitcoin sa hinaharap. Subalit dapat po tayong maging maingat at handang tanggapin ang anumang panganib o risk, lalo na kung malaki ang epekto nito sa ating financial status. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Si Bitcoin ay nananatiling isa sa mga pinaka-volatile ngunit pinakamalaking oportunidad sa crypto space. Habang may risk, ang potensyal po nitong magbigay ng malaking kita ay hindi po maikakaila. Ang susi sa tagumpay ay ang edukasyon at disiplina. Tandaan po natin, huwag po tayong magmadali at siguraduhin po nating naiintindihan natin ang bawat galaw ng market bago po tayo magdesisyon. Sa huli, si Bitcoin po ay hindi lamang tungkol sa kita, ito rin ay simbolo ng pagbabago sa sistema ng finance. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.